Dito ako nagsimula, mahirap pero buo ang pagmamahal. So, ang mama ko po is housewife. Yung father ko po ay nagtatrabaho sa isang company ng motor parts, and then yung sister ko is nag-aaral pa rin sa college. Yung brother ko po is diagnosed as having epilepsy. Parang napakahirap for me na makita siyang ganun. Hindi po namin alam na paano po namin siya mapapagamot since hindi po namin alam bakit ganun yung nangyari sa kanya. Ako ang nag-alaga sa akong kinamanghuran ng mong bata nga na ay sakit. Tapos ako'y nag-atiman sa Kamadilay nga nag-eskwela. Si Jubin maoy magtrabaho para masutusan ang among panginahanglan. Nabigyan po ako ng isang napakalaking blessing, isang scholarship na alam ko na matutulungan po ako makapagtapos ng pag-aaral. Kung wala pagid ang ganang scholar, di man yun ako makaya. Sa SM Scholar kasi yung confidence na meron na mabibigay ng scholarship, iba. So mas mag-focus ka in terms of your studying and mas focus ka in achieving your goals. Bawat hakbang sa init, ulan at pagod para sa pangarap, para sa kapatid, para sa pamilya. Ang hirap po doon sa daan kasi slide po doon yung motor pwedeng matumba. Sabi ko na, bakit yung iba, ganyan yung buhay nila, and sa amin hindi ganyan. So, ako sir, hindi ako nakikipag-compete with other people kasi alam ko doon pa lang hindi na kami, alam kong hindi ko na kaya makipag-compete sa iba. Parang doon na lang ako nakikifocus sa achievements ko para somehow matulungan ko yung parents ko. Ang hindi ko malilimutan na sinabi ni Sir Harley C. na kapag lumaki ka daw na mahirap, hindi mo yan kasalanan. Pero kapag namatay ka na mahirap, it's really your fault. Because hindi ka gumawa ng paraan para maalis sa ganyang condition. Before po, I think yung dream ko is magkaroon ng malaking bahay. Pero nung elementary ako, it changed my perspective. Parang gusto ko po na katapos ng pag-aaral at maging accountant. Since yung grade 6, doon ko nalaman na gusto ko palang maging accountant. I have the courage na to take the board exam is when natapos ko na po yung review, and then parang I feel like binigay ko na po yun lahat. I really feel na parang it's time na talaga to take the board exam and to get the license. A typical day of being a reviewee is gigising po ako sa umaga. Mas inuuna ko po yung mga gawaing bahay ko para matulungan sila mama. And then inuuna ko pong alagaan yung kapatid ko. Pinapaliguan ko muna siya, pinapakain bago I'll start with my review. And usually I start with 10 a.m. and then matatapos po yung review ko around 10 p.m. So after manood ng lecture na mga videos, I practice hundreds of questions per day just to practice po yung mga questions na pwedeng ibigay sa amin during actual board exam. Things na keep going to my mind is that ayoko pong umuwing talunan. Ayoko pong umuwi na alam ko na hindi ko pa mababago yung mga destiny namin as a family. First day of exam pa lang, parang nawalan na po ako ng pag-asa to have the top-notcher spot because napakahirap na po yun yung question. Ako, napasigaw po talaga ako And then yung parents ko at yung sister ko, natutulog lang din sila. So, parang in-shock din sila na bakit ako napasigaw. Masaya po ako, tapos napaiyak na rin din po ako. Lahat po ng kanyang paghihirap po ay na susuklian po. Pero ilang days pa lang, parang marami na yung tumatawag sa akin na companies offering their opportunities and job offers, and I feel really overwhelming. I am excited to start my new journey as an auditor, and I am really looking forward for my growth, for my learnings, and sa development of my skills as a certified public accountant. Paano feeling na napakabuti ng Panginoon sa'yo on how amazing God works in your life? Napakalaking blessing na for you to pass the board exam. Binigyan niya po ng more pa, and He gave me the top-notcher spot. Pag sa start ko ng career ko, it is really
my way of helping my parents. If I could give advice to younger students, I would say na gawin ang dapat gawin. Just give your best and pour your heart into it. They may have trials along the way, pero maniwala ka lang that in the end, magbubunga lahat yung paghihirap mo, and God is so faithful to you and can sustain you and prosper you in the things na much better pa that you could ever imagine. Sa bagong batch ng SM Scholars, kapit lang kayo. Bawat luha at pagod, sulit. Isipin nyo lang na may pamilya at pangarap. Tuloy lang, kaya nyo to. I am Rica May D. Marbebe, graduated of Bachelor of Science in Accountancy, Certified Public Accountant, and a proud SM Scholar.